Masama ang pakiramdam ko dahil sa period ko pero hindi ko inaasahan na magigising akong siya ang katabi ko. Mabilis ko inalis ang kamay ko sa kanya dahil ako pa talagang nakayakap sa kanya. Bakit ba ako nakayakap sa hayop na to? Tanong ko sa sarili ko. Ewan ko pero naiirita ako sa gwapo niyang mukha. Pero nagulit ako dahil bigla na lang niya ako niyakap at sumiksik siya sa kilikili ko. Ito na naman ang puso kong sobrang bilis na naman ang pintig. Hanggang sa hindi ko mapigilan ang sarili kong sinukin. Mabilis kong pinalong dibdib ko na naging dahilan para magising siya. What happened? Tanong niya na nakabukas lang isa niyang mata na para bang nasisilaw. Wala. Nauutal pang sagot ko sa kanya. May masakit ba sa'yo? Tanong pa niya sa akin. Kaya naninibago talaga ako eh. Okay lang ako. Malamig na sagot ko sa kanya at mabilis kong inalis ang braso niya sa tiyan ko. Kahit masama ang pakiramdam ko, bumangon na ako dahil lalaban ko pa ang sapin ng kama kagabi. Nagpalit ako ng pads at nang palabas na ako'y nahiga pa rin siya sa kama at nakatingin na siya sa akin. Hindi ko siya pinansin at binuhat ko ang comforter at lumabas na ako. Hindi ko pinansin si Dylan na nakakasalubong ko. Dumiretso ako ng laundry area nila pero ako mang magsisimula na ako maglaba na may humatak bigla sa akin. Anong ginagawa mo? Nakakulot ang noong tanong sa akin ni Drew. Maglalaba ako. Sagot ko sa kanya. You don't have to do that. Sabi niya sa akin. Nakakahiya ko ipapalaba ko pa sa iba. Sabi ko sa kanya. But that's their job. Sagot niya sa akin. Doon ka na nga't maglalaba ako. Naiinis na sabi ko pa sa kanya. Hayaan mo na yan dyan, malilate ka na sa school. Sabi niya sa akin at mabilis na akong binuhat papunta sa dining area nila. Magpaprotesta pa sana ako pero hinalikan niya ako sa labi. Good morning anak. Saan ka pala pumunta kagabi? Hinihintay ka ni Lucille dito. Saad ng mommy niya. May importante lang akong meeting. Sagot niya sa mommy niya at ibinaba na ako. Kasama siya? Mom, let's just eat. Kalmado lang sabi niya sa mommy niya. Ako naman ay kumain lang at dahil masakit ang puson ko, bumalik na ako ng room ko para magbihis dahil papasok pa ako sa school. Titiisin ko na lang sakit na ayoko pa rin naman magstay dito sa bahay nila. Lalo na't nandito yung bruha niyang mommy. Habang nagsusuklay ako, pumasok siya sa room ko. Bakit ba kasi nakakonect pa ang room na to sa kanya? Naiinis pang tanong ko sa sarili ko. Bakit di mo ginamit ang phone na binili ko? Tanong niya sa akin. Dahil, gagamitin ko lang dati kong phone. Hindi ko kailangan ng phone at wala naman akong kailangan sa'yo eh. Sagot niya sa kanya at mabilis na lumabas sa room ko. Habang pababa ako, nakasabay ko sa Dylan. Sabay ka na sa akin? Tanong niya sa akin. No thanks. Mabilis bang sagot ko sa kanya. Bakit naman ayaw mo? Iisang school lang naman tayo ah. Tanong pa niya sa akin. Ano naman kung iisang school? We're not close kaya huwag mo akong kakausapin. Naiinis pang sabi ko sa kanya. Suplado mo naman? Sabi pa niya sa akin. Pagkatapos mo akong bastusin, tingin mo makikipag-usap ako sa'yo? Never. Sabi ko sa kanya. Sorry na, bati na tayo. Sabi pa niya sa akin. Di naman ako galit sa'yo eh. Ayaw lang kitang kausap. Direktang sabi ko sa kanya. Ouch! Nakaka-hurt ka naman. Gusto pa naman kitang maging kaibig. Don't touch my wife. Dumagundong ang malakas na boses ni Drew. Mabilis naman binitawan ni Dylan ang kamay ko. Mabilis ako hinila ni Drew papalabas sa bahay nila. Nasasaktan ang pulsuhan ko sa paghatak niya sa akin. Na makapasok kami sa loob ng kotse niya, bigla na niya lang ako hinalikan sa labi na para bang wala siyang pakialam na nakikita kami ng kapatid niya at ng iba pang mga tao dito sa kanila. You're only mine. Bulong niya sa tenga ko. Late na ako, sabi ko sa kanya. Stop being near my brother. Hindi ko gustong nakikipaglapit ka sa kanya. Always remember that you're mine. Seryoso pang sabi niya sa akin. Wala rin naman akong balak eh. Siya ang pagsabihan mo, kinukulit ako. Walang gana na sabi ko sa kanya at ipinigit ko ang mga mata ko dahil nahihilo na ako. Gusto ko ibalik sa kanya ang treatment niya sa akin. Kung malamig siya sa akin noon, yun ang gusto kong iparamdam sa kanya. Ang ganon. Alam ko na wala akong laban sa kanya pero gagawin ko rin ang alam kong paraan. Ayoko na maging mahina sa paningin nila. Wala akong takas sa kanila pero ayoko naman na lalo maging kawawa sa paningin nila. Napadilat ako nang biglang tumigil ang kotse niya. Kaya tambong akala ko nakarating na kami sa university. Bakit tayo tumigil? Tanong ko sa kanya. Nasiraan ako eh. Sagot niya sa akin. Baba na lang ako. Saad ko sa kanya. Huwag ka nang pumasok. I know that you're not okay. Sabi pa niya sa akin.
Ba't ba parang concerned ka sa akin? Hindi ikaw si Drew kasi si Drew na nakilala ko, heartless. Walang puso at pakiramdam. Sabi ko pa sa kanya. Narinig ko siyang tumawa kahit nainis akong lalo sa kanya. Lalabas sana ako pero nakalak ang pintuan. Tumingin ako sa kanya pero parang wala lang sa kanya. Palabasin mo nga ako? Sigaw ko sa kanya. Bakit bantapang mo na ngayon, ha? Nakangisi pang talong niya sa akin. Ano bang gusto mo? Umiyak ako sa harapan mo? Siguro nga iniisip mo na pag-aari mo ko. Pero ang isang bagay na hindi mo kayang angkinin ay ang puso ko. Hindi kita mamahalin. Saad ko sa kanya habang nakatingin sa mga mata niya. Don't say that again. Mariing sabi pa niya sa akin. Ang alin? Ang hindi kita kayang mahalin? Nagahamong tanong ko sa kanya. Shut up! Sigaw niya sa akin. Totoo naman hindi kita... Say it again dahil kahit may period ako, aangkilin kita dito sa kotse at dito pa sa gitna ng daan. Pagbabanta pa niya sa akin. I hate you, sabi ko sa kanya. Hate me all you want dahil sisiguraduhin kong magiging akin ang lahat sa'yo. Kahit pang sinasabi mo sa puso mo, wala kang kawala sa akin, Carolina. Saad pa niya sa akin. Di na ako nagsalita. Pinipigilan ko ang mga luha ko at parang iiyak na naman ako. Pinipilit kong maging matapang pero sa huli alam ko, magiging talunan pa rin ako. Ano ba kasi ang kayang gawin ng katulad ko? Napahawak ako sa puson ko dahil bigla na lamang yun sumakit. Pero mas nagulat pa ako dahil hindi naman sira ang kotse niya. Hindi ko na lang siya pinansin dahil ang sakit talaga ng puson ko at ayoko na makipagtalo pa sa kanya. Are you okay? Pawis na pawis ka? Tanong niya sa akin. Masakit ang puson ko, sagot ko sa kanya. Pumunta tayo sa ospital? Wag na. Ganito lang talaga kapag may period ako eh. Anong pwedeng gamot? Tanong niya sa akin. Wala. Mabilis pang sagot ko. Dahil hindi ko nais na nagtatanong siya sa akin. Ang suplado mo naman. Asik niya sa akin. Hindi ko akalaing iuwi niya ako sa kondo niya. Parang gusto ko na namang magpahinga. Masakit pa ang sugat ko at dinagdagan pa ng puson ko. Kaya parang naubos na talaga ang lakas ko. Nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi niya ako ibinalik sa bahay nila. Ano ba talaga ang plano mo, Drew? Tanong ko sa isipan ko. Alam kong may dahilan siya kaya siya nagpapanggap na mabait sa akin. Pero bigla rin may pumasok na plano sa isipan ko. Hindi ko na malayan nakatulog pala ako dahil sa sobrang sakit ng puson ko. Na magising ako'y may nakanda ng pagkain sa side table. May gamot din para maibsan ang sakit sa puson ko. Yun ang ininom ko. Wala akong ganang kumain kaya tumiga pa rin ako sa kama ko. Hindi rin naman ako inaantok kaya nakatulala lang ako sa kisame. Dahan-dahan akong bumaba sa kama para pumunta sa labas. Pero nagulat ako dahil nakaupo si Drew sa my couch habang seryosong nakatutok sa laptop niya. Hindi ba siya pumasok sa kumpanya niya? Hindi ko siya pinansin at pumasok ako dito sa kusina. Pero nagulat ako dahil bigla na lang siyang nasa likuran ko. Para akong naniga sa kinitatayuan ko. Nararamdaman ko ang mainit niyang hininga sa bato ko. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya sa akin. Okay lang ako. Walang ganang sagot ko sa kanya at pilit nilalabanan ang sarili ko para hindi ako lumingon sa kanya. Hindi mo kinain ng pagkain mo. May iba ka bang gustong kainin? Tanong niya sa akin gamit ang mahinahong boses. Ano ba talaga ang binabalak mo? Bakit bigla ka na lang naging mabait sa akin? Naiinis pang tanong ko sa kanya. Wala. Akala ko pa naman matutuwa kang inaalagaan kita. Pero kung ayaw mo, wala na akong magagawa. Saad niya at iniwan ako dito sa kusina. Kung noon para akong kawawa sa kanya, ngayon, unti-unti ko nang pinapakita na tao rin ako at may nararamdaman. Gusto ko iparating sa kanya yung nararamdaman kong inis. Buong maghapon kaming hindi nagpapansinan hanggang sa umalis na naman siya at di na naman siya umuwi buong gabi. Nasaan kaya siya? Pero siguro nasa babae niya o nasa bar. Pero na ba ang pakialam ko? Saad ko pa rin sa sarili ko. Hindi pa nga maayos ang pakiramdam ko, pumasok pa rin ako. Naiirita ako dahil kinukulit ako ni Dylan. Alam mo, Dylan, tigilan mo ako. Wala akong balak maging kaibigan mo. At kung may iba ka pang binabalak, maawa ka na sa akin. Lubayan mo ako, tumanap ka na ibang mapagtitripan mo. Naiinis pang sabi ko sa kanya. Mahal mo ba si kuya? Tanong niya bigla sa akin. Hindi ko kailangan sagutin ang tanong mo. Dahil kahit ikaw alam mo na ang sagot ko. Sagot ko pa sa kanya. Bakit ka nagtitiis sa kanya kung hindi mo naman siya mahal? Tanong pa niya sa akin kaya naman nairita na ako. Sa tingin mo ba may choice ako?
Kaya pwede ba wag ka nang dumagdag sa listahan ng mga tao na walang ginawang maganda sa buhay ko? Sabi ko sa kanya at mabilis ako naglakad palabas sa room namin. Carolina! Dinig kong tawag sa akin ng mga bruhang stepsisters ko. Wala akong balak pansinin sila, pero bigla na lang akong hinila ng isa sa kanila. Nasaktan ako sa paghila niya sa buhok ko. Kapag tinawag ka, dapat sumagot ka. Sigaw pa niya sa akin. Ano bang kailangan niyo sa akin, ha? Naiinis bang tanong ko sa kanya? Pahingi ng pera. Saad niya sa akin. Wala akong pera. Mabilis pang sagot ko sa kanya. Anong wala? Ang yaman ng asawa mo tas wala kang pera? Ang sabihin mo, madamot ka lang. Sigaw ni Nikki. Hindi niya ako binibigyan ng pera? Sagot ko sa kanya. Imposible. Sagot pa niya sa akin. Kung hindi kayo maniniwala, wala akong magagawa. At kung wala na kang sasabihin, uuwi na ako. Sabi ko pa sa kanya. Bukas bigyan mo kami ng pera dahil kung hindi, malilintikan ka sa amin. Pagbabanta nila bago nila ako iniwan mag-isa dito sa hallway. Wala sa sariling kinuha kong wallet ko sa bulsa ko. May 200 na lang akong allowance mula sa sahod ko doon sa bake shop. At ngayon marami na akong absent. Nahihiya na rin akong pumunta doon. Mabait sila sa akin pero ayoko naman na maging abusado. Pagkalabas ko sa gate ng university, hindi ko inaasahan, nasa labas din ang kotse ni Drew. Nagpanggap ako na hindi ko siya napansin. Mabilis ako sumakay sa jeep pauwi sa unit niya. Pagdating ko, naglinis ako at di ko namalayan inaabot na ako ng gabi. Nilinis ko rin ang sugat ko at ngayon medyo humilom na. Lumabas na ako dahil bala ko magluto ng dinner ko. Naghanap pa ako ng pwede kong lutuin sa pantry niya, pero bigla ako napatingin sa may basurahan. Bumalik sa alaala ko kung paano niyang tinapon ang pagkain kahapon. Sana pala kinain ko na lang kesa nasayang. Hindi naman kumakain si Drew dito kahit walang dahilan para magluto ako ng pagkain niya. Nagluto ako ng spam at itlog pagkatapos kumain na ako. Habang palabas na ako sa kusina, bigla siyang dumating. Namumula siya at sa tingin ko'y nakainom ito. Ipaghain mo ko dahil kakain ako. Utos niya sa akin. Wala akong niluto. Sagot ko sa kanya. What the? Sigaw niya sa akin na halos ikabingi ko. Akala ko kasi... Pero nagulat ako nang bigla niyang ibato ang vase na nakapatong sa taas ng mini table. Mabuti na lang at hindi ako natamaan. Ano bang silbi mo sa buhay ko, ha? Sigaw niya sa akin. Hindi ako nagsalita dahil biglang nanghina mga tuhod ko. Lumapit siya sa akin at hinila niya ako papalapit sa kanya. Napapikit ako dahil ayokong salubungin ang galit niyang mga mata. Nasasaktan ako, sabi ko sa kanya. Nasasaktan ako sa higpit ng hawak niya sa braso ko. Wala ka ba talagang kayang gawin? Sabi niya sa akin. Ano bang gusto mong gawin ko? Parang naiiyak ng tanong ko sa kanya. Sorry kung hindi kita ipinagluto. Nasanay naman ako hindi ka naman dito kumakain eh. At wala kang pakialam sa akin. Ang gusto ko? Gampanan mo ang pagiging asawa mo sa akin. At sundin mo ang lahat na nakasad sa kontrata mo. Sigaw pa niya sa akin. Kapag ba ginampanan kong obligasyon ko sa'yo, makukontento ka na sa akin? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Umiwas siya ng tingin sa akin kaya't alam ko na ang sagot niya. Alam kong kahit anong gawin ko, hindi ka kailanman magiging kontento sa akin. Ikaw mismo nagsabi sa akin hindi mo ako kayang mahalin. Naasawa mo lang ako sa papel at antahing trabaho ko. Painitin ang kama mo. Kaya gagawin ko lang ang mga bagay na alam ko. Hindi man sapat pero mahalaga. Nabawasan kong utang ng pamilya ko sa'yo. Umiiyak pang sabi ko sa kanya. Dahil sa sinabi ko, binatawan niya ang braso ko. Mabilis akong pumasok sa loob ng silid ko. Umupo ako ng kama at napatingin ako sa braso ko na namumula na ngayon. Alam ko magkakapasana naman ako. Kapag naisip ko ang sinabi niya sa akin, hindi ko maiwasang masaktan. Hindi ko rin mapigilan ang mga luha ko. Kaya ko naman maging asawa sa kanya. Kaya ko naman gampanan lahat ng tungkulin na isang asawa pero takot ako. Takot ako na pag naging mabuti ako sa kanya, baka masaktan lamang ako. Hindi ko siya po pwedeng mahalin dahil alam kong masasaktan lamang ako. Alam kong itatapon lang niya ako na para bang isang basura. Kapag sawa na siya at pag wala na akong pakinabang sa kanya. Sad ko sa sarili. Sa mga araw na dumaan, walang nagbabago sa aming dalawa ni Drew. Mas labang na ngayon ang hindi kami nag-uusap. Pumapasok pa rin ako sa school at nagulat ako dahil bigla na lang niya akong binigyan ng pera. Anong gagawin ko dyan? Tanong ko sa kanya. Buy anything you want. Sagot niya sa akin. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ayoko nang dagdagan pa yung utang ko sa'yo. Sabi ko sa kanya. Asik pa niya sa akin.
Hindi ko na siya pinansin at bumaba na ako sa kotse niya. Hindi ko alam kung ano bang meron sa araw na to at sa ulit na naghatid sa akin. Pumasok na ako sa campus. Naging busy ako buong araw at inabot na ako ng gabi. Pauwi na ako ngayon at naglalakad na ako sa may hallway. Pero hindi ko inaasahan na may biglang humatak sa akin. Ano bang kailangan niyo sa akin? Natatakot na tanong ko sa tatlong lalaki na sa tingin ko yung mga estudyante rin dito. Magsasaya tayo. Nakangisi pang sagot niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na sa takot na tanong ko sa kanila. Sumama ka na lang para malaman mo. Nakangisi pa rin sagot niya sa akin. Kung balak mong sumigaw, wag mo nang subukan. Bulong ng isa sa kanila at may nakatutok na patalim sa tagiliran ko. Please, hayaan niyo lang akong umuwi. Naiiyak pang saad ko sa kanila. Alam mo matagal na nga kitang gustong pormahan, kaya lang mailap ka. Mabuti lang ngayon ay pumabor na sa akin ng panahon. Natatawang sabi sa akin na isang lalaki na pamilyar sa akin. Ngayon ko naalala, schoolmate ko siya at sa katabing room lang namin ang room niya. Binabalot na ng takot ang buo kong pagkatao. Ngayon ko naiintindihan ang nais nilang gawin sa akin. Naglalakad kami ngayon papunta sa may gate ng university. Nakatingin sa amin ang guard pero hindi ko kayang magsalita dahil mas dumilim pa sa tagiliran ko ang patalim na hawak niya. Panay rin ang bulong niya sa akin. Isang mali mo lang, ibabaon ko to sa tagiliran mo. Bulong niya sa tenga ko. Pinilit kong ihakbang ang mga paa ko. Bigla na lang ako nilang hinila sa may kabilang daan kung saan madilim at konti lang mga taong dumaraan. Parang awa nyo na, pakawalan nyo na ako. Umiiyak pang pakiusap ko sa kanila. Bakit ko naman gagawin yon? Pagkakataon ko na to, sasayangin ko pa ba? Natatawa pang sagot niya sa akin. Wala ako magawa dahil malakas ang dalawang lalaki na may hawak sa akin. Gustuhin ko man lumaban, hindi pa tuloy ang gumagaling ang sugat ko. Pagkatapos mo Brad, kami naman. Ang ganda pa naman niya eh. Makinis at ang sexy. Sad pa na isa sa kanila at pinisil ang braso ko. Oo naman, pero dapat akong mauna. Shit. Iniisip ko palang gagawin ko sa kanya. Sobrang nasasabik na ako Brad. Sabi pa nito. Nagtatawanan silang tatlo. Wala akong laban at ang tayong ginawa ko lamang ay umiyak. Pero nag-isip ako, hindi pwedeng ganito lang ang mangyayari sa akin. Ayoko. Gusto ko pa rin subukan na mabuhay. Pumasok sa isipan ko si Drew. Ang sabi niya siya magsasabi kung mamamatay o mabubuhay ako. Kaya mas pipiliin ko pang mamatay sa piling niya kaysa mga lalaking ito. Aray! Puisit kang babae ka. Sigaw niya sa akin dahil kinagat ko ang kamay niya na nakatakip sa bibig ko. Tulong! Tulungan niyo po ako! Sigaw ko. Manahimik ka! Sigaw sa akin ng lalaking nakatuntok sa mismong sugat ko pa para nahihilo na tuloy ako ngayon. Please, hayaan niyo na lang po ako. Umiiyak na sabi ko sa kanila habang nakahawak sa sugat ko. Brad, kailangan na natin umalis. Dali na natin siya sa ibang lugar. May sugat pala to at dumudugo eh. Saad pa na isa sa kanila. Tulong! Mahinang sigaw ko pero talagang nahihilo ko at sobrang sakit ng sugat ko. Manahimik ka! Gigil na saway niya sa akin. Bilisan na natin. Kunin mo ng kotse mo doon. Utos ng isa sa kanila. Pakawalan niyo siya? Nanlalabo ang paningin ko pero kilala ko ang boses niya. Dylan! Bigkas ko sa pangalan niya. At bakit ka naman namin susundin? Matapang na tanong ng isa sa kanila. Kung nais niyo pang mabuhay, pakawalan niyo na siya. Ako lang po pwedeng humawak sa kanya. Nagulat ako dahil narinig ko ang boses ni Drew at galit ito. Evans? Nauutal na bigkas ng isa sa kanila. Shit! Tara na, Brad! Binitawan nila ako. Ang buong akala ko lalagapak na ako sa lupa. Pero may big na sumalo sa akin. Dahilan para di ako tuluyang bumagsak. Carolina, do you hear me? Tanong sa akin ni Drew. Oo. Sagot ko sa kanya habang nakapikit ang mga mata ko. Shit, you're bleeding again. Ani at binuhot ako pasakay sa kotse niya. Ako nang bahala sa kanila, kuya. Dalhin mo na siya sa ospital. Saad ni Dylan. Nakapikit ako pero naririnig ko sila. Okay, and make sure malinis ang lahat. Paalala niya sa kapatid niya. Sure, kuya. Sagot naman ni Dylan. Di ko na kayang imulat ang mga mata ko. Gising ang diwa ko hanggang nakarating kami sa ospital. Hanggang bigla na lang bumigat ang talukap ng mga mata ko at hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari pa sa akin. Kagaya naman nakaraan kong pagising, puting kisame na naman ang bumungad sa akin.
Nakahiga na naman ako dito sa hospital bed, pero hindi ko inaasahan na sa tabi ko si Drew. Tulog siya at hawak niya ang kamay ko. May kung anong damdamin ang umusbong sa puso ko. Ibig bang sabihin hindi siya umalis sa tabi ko? Sinamahan niya ako buong gabi dito? Tanong ko sa sarili ko. May pumatak na luha sa mga mata ko. Nagpapasalamat ako sa kanya ni Dylan dahil dumating sila. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin sakaling tinangay ako ng mga kalalakihan kagabi. How are you feeling? Tanong niya sa akin dahil nagising pala siya. Okay lang ako. Sagot ko sa kanya at mabilis kong pinunasan ang luha ko. Why are you crying? Meron bang masakit sa'yo? Tanong niya sa akin. Thank you. Nahihiyang sabi ko sa kanya. You're welcome. Naging tahimik kaming dalawa. Bigla kasi naging awkward ang lahat. Hindi kasi kami ganito at hindi ko kasi alam kung paano sisimulan ang sasabihin ko sa kanya. Kaya tumikim muna ako para mag-alis ng bara sa lalamunan ko. Hindi na ako mag-aaral, sabi ko sa kanya. Di siya nagsalita at nakatingin lamang siya sa akin, kaya umiwas ako ng tingin sa kanya. Buo na ang desisyon ko. Hindi na ako papasok. Palagi na akong absent at ayoko na ring umapak doon. Natatakot na ako. Magtatrabaho na lamang ako. May bakante ba sa factory ninyo? Tanong ko sa kanya. Walang bakante. Seryoso pang sagot niya sa akin. Okay lang, payagan mo lang ako mag-apply sa iba. Mahinahong sabi ko sa kanya. You're not going to work. Continue your study. Saad niya sa akin. Pero hindi ko na kayang pumasok ng school. Saad ko sa kanya na parabang iiyak na naman ako. Kung iniisip mong may mananakit pa sa'yo doon, wala nang mananakit sa'yo. Saad pa niya sa akin. Pinatay mo ba sila? Tanong ko sa kanya. Nilagay ko lang sila kung saan sila nararapat. Sagot niya sa akin at tumayo na siya. I got to go now. Marami pa akong trabaho sa office. Paalam niya pa sa akin. Naiwan naman ako mag-isa dito sa hospital room. Bumalik sa alaala ko, narinig ko sa kanila ni Dylan kagabi. Alam kong mali ang ginawa sa akin ng mga lalaking yon, pero hindi ko rin naman kayang ganun ang sasapitin nila. Kung sakaling pinatay sila, hindi kaya ng konsensya ko. Di talaga ako mapakalit, gusto kong malaman ng totoo, pero wala naman akong magagawa. Ang nurse lang ang tayo nag-aasikaso sa akin. Hindi na kasi bumalik si Drew, pero bandang mga 7:00 ng gabi bigla na lamang siyang dumating. Let's go, aniya sa akin. Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Stop asking questions. Naiinis pang sagot niya sa akin. Hindi na lang ako nagsalita dahil bumalik na naman siya sa pagiging arogante niya. Ang buong akala ko uwi kami pero nagtataka ako dahil hindi pa baba ang elevator namin kundi pa akyat. Hanggang nakarating kami sa rooftop ng ospital kung saan may nakabang na isang private helicopter. Saan tayo pupunta? Nauutal pang tanong ko sa kanya dahil bigla akong natakot. Malalaman mo rin. Sagot niya sa akin at binuhat niya ako paakyat sa helicopter. Ang buong akala ko pasahero lang kaming dalawa pero siya pala mismong magpapalipad ng helicopter. Nawala ang kaba at takot ko dahil nakatingin lang ako sa kanya. Ano bang hindi niya kayang gawin? Wala sa sariling tanong ko. Baka matunaw na ako kakatitig mo sa akin. Bigla ang tanong niya sa akin. Umiwas ako ng tingin dahil nahiya ako. Nahuri niya kasi akong pinagmamasdan siya. Pumikit na lang ako dahil natatakot na naman ako. Panay din nabog ako ng hangin para mabawasan ang kaba sa dibdib ko. Open your eyes. Utos niya sa akin. Ayoko. Sagot ko sa kanya. Just open your eyes. Maganda kaya ang view. Sabi pa niya sa akin. Daan-daan ko iminulat ang mga mata ko. Ang ganda nga ng view mula rito sa itaas. Wala sa sariling napangiti ako. Sa dami na nangyari sa buhay ko, nakalimutan ko. Marami rin palang magagandang bagay sa mundo. Napatingin ako kay Drew. Habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko mapigilan na bumilis ang tibok ng puso ko. Di ko alam kung saan kami pupunta pero pakiramdam ko safe ako. Ngayon ko lang to naramdaman o baka nadala lang ako sa ginawa niyang pagliligtas sa akin. Marami na kasing nagbago sa kanya. Hindi niya na ako sinisigawan. Suplado siya pero hindi niya na ako sinasaktan. Kaya masasabi kong kahit papaano, nagbabago ang isang walang pusong katulad niya. Hanggang nakarating kami sa isang isla. Mula dito sa itaas ang ganda. Hanggang nakarating kami dito. Ang mga ilaw sa paligid ng isang bahay. Ang tunog ng hampas ng mga alon ang bumungad sa amin. Binuhat niya ulit ako pero this time hanggang sa loob na ng isang bahay. Stay here. Kukunin ko lang ang mga gamit natin. Mahinahon pang sabi niya sa akin. Lumabas siya at ako na may ginalang mata ko sa buong paligid. Magandang bahay, mixed combination ng old and modern style.
Are you okay? Tanong niya sa akin. Oo, okay lang ako, inaantok lang. Sagot ko pa sa kanya. Let's go upstairs. Sabi niya sa akin at akong bubuhati rin naman niya ako. Ako na, kaya ko naman. Maglakad saad ko sa kanya. No, ako na. Ani at mabilis akong binuhat papunta sa isang silid dito sa labas. Baka matunan na talaga ako kakatitig mo sa akin. Simula pa kanina nahuhuli kita, pinagmamasdan mo ko. Alam ko naman nagwapo ako pero wag mo naman ipahalata. Natatawa pang sabi niya sa akin. Hindi ka gwapo. Wala sa sariling saad ko sa kanya. At sinong gwapo sa paningin mo? Si Miguel ba? Tanong niya pa sa akin na halatang naiinis. Siguro. Nagulat ako dahil bigla na lang niya akong hinalikan. Halik na ramdam ko yung galit niya. Alam ko naman ginagalit mo lang ako eh. Pero ayoko na may iba pang masigit sa paningin mo. Dapat ako lang, Carolina. Ako lang dapat. Saad pa niya sa akin at mabilis lumabas ng silid na ito. Napahawak na lang ako sa labi ko. Napahiga na lang akong bigla sa kama. Naguguluhan na talaga ako sa kanya. Alam ko malinaw na kanya lang ako pero parang ang dating sa akin eh. Nagsiselo siya sa akin. Pero bakit naman? Masyado lang ako nag-iisip. Alam kong malabo niya ako magustuhan. Pinagtsatsagan lang naman niya ako eh. Napangiti ako dahil kompletong damit na dala niya. Pero bigla ako namula dahil halos mga 90s na naman tong nandito. Masyadong sexy ang mga ito sa akin. Ano ba to, pang honeymoon? Uminit bigla ang buo kong mukha sa naiisip ko. Hindi yan. Baka gusto lang niyang mag-relax. Tsaka hindi pa natin alam kung ano ba talagang dahilan kaya dinala ka niya dito. Kausap ko sa sarili ko. Bahala na. Saad ko at kumuha ko ng isang pulang 90s at nagbihis na rin ako. Napatingin na lamang ako sa sugat ko. Napabuntong hininga. Pagaling na sana pero dumugo na naman. Nilinis ko muna bago ko nilagyan ng gamot. Sana talaga tuloy na tong maghilom para makapaghanap na ako ng trabaho. Wala talagang pag-asa na makakabalik pa. Ako sa pag-aaral. Sayang ang ipapasok ko kung hindi rin naman makakapasa. Na matapos na ako'y lumabas na ako sa banyo. Sakto rin nakakapasok lang din ni Drew kaya't pumalit siya sa akin sa banyo. Humiga ako dahil naantok na ako. Pinatay kong ilaw at ang lampshade na lamang ang hinayaan kong nakabukas. Hihiga na ulit sana ako pero biglang bumukas ang pinto ng banyo kaya mabilis akong humiga sa kama dahil nais kong magpanggap na tulog. Lumabas si Drew nakatapos lamang ng towel kaya nakaflex na naman ang maganda niyang katawan. Pumikit na lang ako dahil ayoko makita ang katawan niya at baka ano pang isipin niya. Masyado pa naman siyang feeling kanina. Naramdaman ko tumabi siya sa akin. Para kung di makahinga dahil bigla na lang niya akong niyakap. Ramdam ko ang hubad niyang katawan na kayakap sa akin. Good night, bulong pa niya sa akin. Hindi ako kumibo at natiling nakapikit hanggang sa tinangay na ako ng antok ko. Pagising ko katabi ko pa rin siya. Dahan-dahan ko inilas ang braso niya. Sinuklay ko ang buhok ko bago ko lumabas. Paglabas ko bumungad kagad sa akin na malinis at magandang dagat. First time kong pumunta sa dagat. Kahit nung bata pa ako, hindi kami nakakapunta dito. Walang time ang daddy ko sa amin ni mommy. Mas may time pa siya sa trabaho niya. Kaya siguro baliwala lang kay daddy na namatay ang mommy ko dahil nag-asawa siya kaagad. May ilang beses ko rin narinig sa mga katulong namin. Nakabet ng daddy ko ang stepmom ko na nabubuhay pa ang mom ko. Huminga ako ng malalim at ayoko nang balikan pa ang mga nangyari noon. Sa ngayon, sarili ko na lang kailangan kong isipin. May biglang pumulupot sa bewang ko. You want to swim? Tanong niya sa akin. Hindi pa magaling ang sugat ko. Maalat ang dagat kaya mas masasaktan ako. Sagot ko sa kanya sabay alis ng braso niya sa bewang ko. Hindi ako komportable dahil para siya naglalambing sa akin. Sorry, I forgot. Natigilan ako sa sinabi niya. Siya ba talagang narinig ko? Nagsorry ba talaga siya? Tanong ko sa sarili ko. Pero baka mali lang ako. Ang heartless na tulad niya ay malabong alam ang salitang sorry. Dahil alam ko masyado mataas ang tingin niya sa sarili niya. Magluluto lang ako. Saad ko sa kanya at pumasok na ako pabalik sa loob ng bahay. May gusto ka ba? Tumigil ako para tanungin siya. Wala. Mabilis pang sagot niya sa akin at naglakad papunta sa may dagat. Ako naman tumuloy na sa loob. Nagluto ng breakfast namin at nang matapos tumabas na ako ulit para tawagin niya. Inayos ko rin dito sa labas sa mga pagkain dahil mukhang maganda ang view dito. Napangiti ako dahil ang perfect ang pagkakasetup ko sa table, pero nawalang bigla ang maganda kong ngiti dahil umahon si Drew mula sa dagat. Naparanok ako na wala sa oras dahil para ako nauuhaw, para siyang isang modelo.
Siguro kung di siya naging businessman, baka isa siyang model o artista. Pero sa katulad niya, siyang taong hindi mo pwedeng diktahan. Kain na tayo. Yaya ko sa kanya. Habang nakayuko ako, dalayo kong salubungin ang mga mata niya. Umupo siya at nagsimula na kaming kumain. Pero hindi ko alam dahil biglang pumasok sa isipan ko kung ba't ba kami nanditong dalawa. Kailan tayo uuwi? Bigla ang tanong ko sa kanya. Kakarating lang natin, gusto mo na agad umuwi? Sagot niya sa akin. Wala ka bang trabaho? Di ba busy kang tao? Sunod-sunod pang tanong ko sa kanya. I'm the boss at kahit di ako pumasok, patuloy na pumapasok ang pera sa bank account ko. Sagot niya sa akin. He is right. He is the boss kaya't magagawa niya lahat ng nais niya. Nagpatuloy lang ako sa pagkain ko at hindi ako nagsalita. Hindi tayo uuwi hanggat di gumagaling ang sugat mo. Palagi na lang may nangyayari sa iyong masama. Baka mamaya matuluyan ka na. Sayang ang 20 million ko kapag namatay ka. Di mo lang kita napakinabangan? Saad niya bigla sa akin. Natawa na sana ako dahil parang concerned siya. Pero binawi naman kaagad sa dulo dahil medyo naiinis na ako sa kanya. Kapag namatay ako, may 3 pa naman akong stepsisters. Magaganda sila at panalong-panalo ka dahil 3 ka agad sila. Mas maraming babae, mas masaya. Sagot ko pa sa kanya. Sapat na sa akin ang isa? Saad pa niya. Hindi kailanman magiging sapat sa iyong isa. Sa dami ng babae mo para lang silang damit na araw-araw ka nagpapalit. Medyo naiinis pang saad ko sa kanya. Are you jealous? Biglang tanong niya kaya napatingin ako sa kanya. Nakangisi siya na para bang nang iinis. Bakit naman ako magsiselos sa'yo? Ang pagselos para lang sa taong may feelings. Naiinis na sagot ko sa kanya.